Luzon, Visayas at Mindanao, inihahandog ng Kagawaran ng Edukasyon sa pangunguna ng DepEd EdTech Unit, itulay, online tutorial. Tayo ngayon, muli ako ang inyong gurong makabayan sa wika at panitikan, Tutor Mel. Tayo ngayon ay nasa quarter 2, ika-5 linggo na may paksang Sarsuela. Ayan, pakipusuan nga ako kung kayo'y handang-handa na. Marami tayong pasabog ngayong araw dahil ito ang ating huling Miyerkules ngayong taon. Ayan, sige nga, pakipusuan nga. Ayan, marami na akong nakikita. Okay, mukhang handang-handa na kayo, mga makabayo kong mag-aaral. May sorpresa ako sa inyo at alam kong nananabik kayong malaman kung sino yan. Okay, samahan niyo ako dahil dyan magkakaroon muna tayo ng mga ilang pagbati. Dito naman tayo sa segment natin na Dagling Bati. Ayan, marami na oh. O sige, simulan na natin ang ating pagbati. Good afternoon po from Lara Denise Cabonitelia Nara from Nara watching from Ramon National High School. Hello sa iyo, makabayang mag-aaral. Jasael Jed Tolentino from Ramon National High School. Hello po. Raven Manuel, good afternoon from Ramon National High School. Hello po sa iyo. Angel Fortes. Magandang hapon po, Angel Fortes, watching from CHS. Gurong Makabayan, Tutor Ronel and Tutor Mel. Hello sa iyo, makabayang mag-aaral. Ashley Lunca, good afternoon po, watching from CHS. Jewel Sabilano, magandang hapon po, Tutor Mel. Sino pa? Kaari Jane, good afternoon po. Ann Wendy Yao, good afternoon po. Nako, may familiar pala akong nakita dito. Excited na ba kayo? Princess Dayan Urbano, good afternoon. Rachel May Katap, magandang umaga po. Tutor Mel. Jan Nathaniel Equipaje, magandang araw po. Risa May Rojas, magandang hapon, Ma'am Ma'am Risa po. Okay. Sheena May Cabardo, ayan. Ang dami nila. Ayan, mukhang handang-handa na sila. Huwag niyong kalimutan na ibahagi ang ating link para mas marami pa ang makasubaybay ng ating huling Miyerkules ngayong linggo at ngayong taon. Kaya alam kong kayo ay nananabik na. May pagbati muli kay Angevina Gismundo. Good afternoon, watching from Ramon National High School. Hello po sa inyo. Ayesa Agustin from RNHS. Trisha Grace Dison, good afternoon. Watching from Ramon National High School. And Jaylene Manangan, good afternoon po. Watching from Ramon National High School. Hello sa inyo, mga makabayo kong mag-aaral. At dahil dyan, alam kong sabik na kayong malaman kung sino ang aking ninimi. Ayan. Dahil tayo ngayong linggo ay nagdiriwang ng National Children's Broadcasting Day, pumili si Tutor Mel ng isang ninimi upang siya ang magtalakay at magturo sa inyo ng mga bagong kaalaman para masabi natin na naitulay natin ang dunong sa ating mga makabayang mag-aaral. Excited na ba kayo kung sino siya? Ayan, sino kaya ang mahiwagang mini Tutor Mel? 'Di ba? Maari nating sabihin na ito ay isang mag-aaral. Hindi natin alam kung saang lugar siya. Mamaya makikita nyo. Pero dahil excited na kayo, sige, bigyan ako ng puso. Pusuan ako para masabi ninyo na kayo ay excited na. Ayan, may pagbati rin kay magandang hapon po. Alexi Johan Ampuan. Hello sa iyo, nak. Ayan. Kay Micaela Eunice Bersabe Medina. Magandang araw po, ma'am. Ayan. Ayan, ang dami nang bumabati sa atin. Sige nga. Ayan. Sige nga, pakipusuan para kung talagang kayo'y nananabik at nasasabik na malaman kung sino ang mini Tutor Mel. Ayan, ang dami na.
Pagbati rin kay Angel Lica watching from Ramon National High School, Mahogany. Ayan, ang dami ng puso. Gayon din kay Ian Grace Cad. Christopher, listening and watching from LFG Gementina National High School. Hello sa inyo, Gementina. Ayan. Ayan, marami ng puso. Dahil marami ng puso, i-reveal na natin kung sino nga ang mini-me ni Tutor Mel. Ayan, nakikilala nyo ba ang aking mini-me? Walang iba kung hindi si Aliyah Buenyao ng Caloocan High School, SDO Caloocan. Andiyan na ba si Aliyah? Hello sa'yo, Aliyah! Hello! Hi, Tutor Mel! Makabayang hapon sa ating lahat. Ako ang mini-me ni Tutor Mel, Tutor Aliyah. Wow! Hello sa'yo! Ayan, nananabik kami sa iyo dahil alam namin na ikaw ang magbabahagi ng ating aralin ngayon, Aliyah. Ayan, nakita nyo na si Tutor Aliyah. Tumungo na tayo sa ating aralin. Ngunit may pagbati pa. Good afternoon po, watching from Ingud Ramona Integrated High School. Hello sa'yo, Nak. Pagbati rin kay Joshua Passion, Grade 8 Einstein, watching from Lilo National High School, SDO Cagayan. Diba, Tutor Aliyah, napakalayo ng ating nararating ng Itulay at nakatutok sila buong Pilipinas. Kaya magkaroon ka naman ng makabayang clap naman dyan, Aliyah. Ayan, o, diba, makabayang clap. Dahil dyan, tutungo na tayo sa ating aralin. Ano ba inaasahan natin sa ating mga mag-aaral ngayon? Una, nasusuri ng pagsulat ng papel na ginampanan ng Sarsuela sa pagpapataas ng kamalayan ng mga Pilipino sa kultura ng iba't ibang rehiyon sa bansa. Ikalawa, na iuugnay ang tema at ng napanood na programang pantelebisyon sa akdang tinalakay. At ang ating mangunguna sa ating balik-aral ay walang iba yung aking tutor, mini tutor na si Tutor Aliyah. Pakibasa ang panuto, Tutor Aliyah. Balik-aral, panuto. Suriin ng pahayag ang sa bawat bilang. Lagyan ng letrang D kung denotatibo at letrang K kung konotatibo ang may salungguhit na pahayag. Unang bilang. Unang bilang, ang araw na ito ay nagbabadya ng bagong pag-asa. O sige nga mga makabayan kong mag-aaral, subukan nyo ngang bigyan ng sagot yung ating pangangatwiran at kahulugan na balik-aral. Ito ba ay K para sa konotatibo or D para sa denotatibo? Sige nga. Ayan, yung mga kaklase ni Aliyah. Hello sa'yo, Aliyah, tutor. Ang galing-galing. Ayan, 4A, hello. Ayan, may nakita na akong tamang sagot, Aliyah. At ang sagot niya ay K. Si Jessica Pascual, Ann Wendy Yao, Ken Marca, John Nathaniel Equipaje, Angel Fortes, Christopher Respicio, ang sagot nila ay konotatibo. Mahusay, di ba? Ikalawang bilang. Ang edukasyon ang susi sa magandang kinabukasan. Okay, alamin natin kung yan ay konotatibo o denotatibo. Ikalawang bilang. Naku, bago natin. Ayan, may mga sumagot na ng ikalawang bilang. At ang sagot nila ay K pa rin. Ito pa rin ay konotatibo. Mahusay ulit. At sa ikatlong bilang naman, Katuwang ng magsasaka ang kalabaw sa araw-araw na pag-aararo. ano kaya ito? Konotatibo o denotatibo? Sige nga, ikatlong bilang na yan ha. Ang mga nakakuha ng tamang sagot, Rachel May Katap, Laika, Galang Pangandaan, Waan Wendy Yao, Jenny Cabayang, Julian De Leon, Cheska La Chica. Ayan. At ang tamang sagot, may pagbati po, listening and watching from LFG Diamantina National High School. Hello sa inyo. Meron pang isa, Reynalyn Joy Cristobal. Ayan, may mga pagbati sila. Aliyah, ang tamang sagot nila ay denotatibo. Mahusay. Ang mga nakakuha ng tamang sagot ay si Laika Galang, Pagdaganan, Denise, Andrea Baruso, Micaela Eunice Medina, Jessica Pascual, G. Altea Antalan, Alexi Ampuan, Basilel Catiis, Eunice Enriquez, Katrina Santiago, Princess Urbano,
Ang dami, and Tricia May Balyasera, ang dami nilang nakasagot, 'di ba? Nakakatuwa talaga itong mga makabayan nating mag-aaral. At ikaapat, Ikaapat na bilang, magandang pagmasdan ng pagmumukadkad ng mga bulaklak sa hardin. ano kaya ito? Denotatibo o konotatibo? Sige nga, ikaapat na bilang, mga makabayan kong mag-aaral. May pagbati muli kay Laika Galang from Santa Lucia National High School. Hello sa'yo! At saka kay Denmark Ngayan from LFG Diamantina SDO Isabela. Grabe, ang lalayo nila pero salamat. Ayan, meron ng sagot si Ann Wendy Yao, Christopher Respicio, Basalel Katiis. Ang sagot nila ay denotatibo. Okay, at ikalimang bilang, Madalas dahil sa takot, tayo din ang gumagawa ng sarili nating multo. ano kaya yan? Denotatibo o konotatibo? Sige nga, tingnan nga natin ang sagot ng ating mga makabayang mag-aaral. Madami nakakuha ng tamang sagot ha. Jenny Cabayang, Jessica Pascual, yan, nadami nila. Cheska La Chica, Basalel Katiis, ang sagot naman ni Basalel ay K, konotatibo, tutor Mel, mahusay, di ba? Ang gagaling. Dahil dyan, bibigyan natin sila ng puso din. Ayan. Mahusay mga makabayang mag-aaral. Dahil dyan, tutungo na tayo sa ating wika rambulan. Sige, simulan mo na, Tutor Aliyah. Simulan na natin ang wika rambulan. Panuto, buuin ang mga ginulong letra mula sa kasing kahulugang salita sa itaas ng kahon. Unang bilang, malakas. Ano kaya ang ating magiging kasagutan ng mga makabayang mag-aaral sa ating wika rambulan? Pagbati ulit, babati muna tayo. Aaron Hernandez from LFG Diamantina National High School. Hello sa'yo, Aaron. Sunod naman kay Mary Licate Pascual. Good afternoon from Ramon National High School from Yakal. And kay Kurt Ivan Santiago Benuya. Good afternoon, watching from Ramon National High School. Ayan, hello sa inyo. Ayan na, dito na tayo sa segment natin na wika rambulan. Ano kaya ang maaring maging kasing kahulugan ng salitang nasa itaas? Sabi ni Aliyah, ito ay malakas. Sige nga, meron bang makakahula? Ayun pala, dami na palang nag-send. At ang tamang sagot ay, Aliyah? Katapangan. Yes, mahusay. Ikalawang bilang, tagapagtanggol. Ano kaya ito? Yan. Ano kaya yan? Sige nga, ulaan nga natin. At ang mga nakakuha ng tamang sagot sa katapangan ay si Eliza Flores, Antalan, Julian De Leon, Christopher Respicio, Lara Cabunatalia, Eliza Flores, Liza May Bandañez, Rachel May Katap, at ang dami nilang nakakuha ng tamang sagot. Ikalawang bilang na po. Ayan, para sa ikalawang bilang, ayun, no, may sumagot. Si Nadine Domingo Manabat, good afternoon po, watching from Ramona Integrated School. Hello po sa iyo. At ang sagot niya ay Kabayanihan. yan, kabayanihan ang sagot sa isang tagapagtanggol. Sumunod. Ikatlong bilang, pag-ibig. Ano kaya ito? Ano kaya ang kasing kahulugan ng salitang pag-ibig? Sige nga, at mga nakakuha ng tamang sagot kanina, Nadine Domingo Manabat, Eliza Flores, Katrina Santiago, G. Altea Pagdangan, Laika Galang, at marami pang iba. Ayun, ayon naman kay Katiis, pagmamahal daw. Tama kaya? Uy, ang galing naman. Ano tamang sagot, Tutor Aliyah? Pagmamahal, Tutor Mel. Ayan, very good. Okay. Ano naman dyan? Makabayang clap naman. Para sa huling bilang, nasyonalismo. tignan nga natin kung ano yung malalaman nila dito, kung kaya nilang hulaan yan. Pero kayang-kaya ng makabayang mag-aaral yan, di ba? Ayan na, ayan. At ang unang nakasagot ay si Alexi Johan Apuan
Tricia May Balyaseria, Ayesa de la Cruz, Nadine Mangabat, John Adonis Lagat, Julia De Vera, and Jessica Pascual. At ang sagot nila ay Makabayan. ayan! Yay! Ay, meron pa pala huling bilang. Okay? Sige, babati muna ako. Sino to? Prince Glenor Cadelina, listening and watching from LFG Caloocan. LFG National High School. Sunod kay Isabel Concepcion mula din sa Diamantina National High School. O sumunod naman, huling bilang na, Tutor Aliyah. Para sa huling bilang, ano kaya ang kasing kahulugan ng matiisin? Matiisin. Sige nga, tingnan nga natin. Ayun, may sagot na kagad sila. Raisa May. Wait lang Ayun. Raisa May Rojas, ang sagot niya ay, tingnan nga natin kung tama yan. Tutor Aliyah. Ang sagot ay matiyaga. Yes, makabayang clap naman natin yan sa mga makabayan nating mag-aaral. Okay. Napakahusay, syempre. Kaya marunong ka ba kumanta, Tutor Aliyah, para pakantahin sila ng tala, di ba? Sabi natin, di ba? Kaya tala, sila ay nagniningning ngayong hapon sa karunungan. Tumungo naman tayo sa ating aralin. Sa panahon natin ngayon, anong maaari mong sabihin sa salitang dula, sayaw, awit, o tula? Di ba? Usually, pag sinabi nating dula, Tutor Aliyah, ano kaya ito? Tinatanghal ba ito, Tutor Aliyah? Siyempre. Ayan, syempre, ito'y tinatanghal. At sa pagtatanghal, maaari ka rin magtanghal ng pag-awit, tama? Opo. Ayan, tula at sayaw. Kung pagkasama-samahin natin, Tutor Aliyah, ang mga kasanayang ito, pagdudula, pag-aawit, sayaw, tula, ano kaya ang mabubuo nating salita? Mula sa mga maliliit na salitang iyan. Sarsuela. Oh, mahusay si Tutor Aliyah. Ito ay sarsuela. Ito ay nagahalong tula, awit, sayaw, at dula na itinatanghal nung panahon ng unang Pilipino. Ayan. Ang ating aralin ngayon ay sarsuela. Ayan, tama. Very good si Katiis. Juliana De Leon, Christopher Respicio, sarsuela ang sagot nila. Tutor Aliyah. Basahin natin. Ang sarsuela, bagamat ipinakilala noong panahon ng Espanyol, ay namulaklak noong panahon ng himagsikan at ng Amerikano. Punong-puno ito ng pag-iibigan at tunggalian. Ayon sa kasaysayan nito, ito ay sinasabing hinango ng mga Espanyol sa opera ng Italia, sapagkat magkahalo ang dialogong ginagamit dito na patula at pasalita. Yung pala yun, di ba? Kaya sinabing sarsuela, dahil ito ay hinango sa opera ng Espanyol sa Italia. Ibig sabihin, ito ay patula, meron din siyang pasalita. Okay? At ngayon, dahil nag-e-evolve, nagkakaroon tayo ng pag-unlad, di ba? Sinasabi rin na ang mga tagpo ay magkahalong seryoso at katatawa. Melodrama kung ito ay tawagin o kaya naman ay tragikomedya. Hango sa tunay na buhay ang paksa nito at kung minsan ay nasosobrahan naman sa damdamin. Kaya pala talaga maramdamin ng mga Pilipino, no? Pansin ko, mahilig sila sa mga soap opera, mahilig sila sa mga melodrama dahil doon nila ine-express, di ba, ang kanilang sarili. At sabi natin, parang dula, kasi nga meron tayong dulang salita kanina, di ba? Ang dula ay nakahango sa totoong nangyayari sa buhay ng tao. At syempre, sinasabi natin na nasosobrahan naman ang damdamin, lalo na sa pag-ibig, kaya nagiging soap operatic. Pansinin nyo, di ba? Ikaw ba, Tutor Aliyah, marami ka pinapanood na mga soap opera sa telebisyon? Opo. Marami, di ba? Magbigay ka nga ng ilan. Ano yung mga pinanonood mo? Nakalimutan ko po yung title. Nakalimutan mo yung pamagat. Paano kung mga K-pop, yung mga telenovela? Di ba? Marami ka napapanood na telenovela. Yan, yung mga Korean novela. At isa yan sa paraan o isa rin yan sa nagduktong doon sa kultura ng Espanyol, sa kulturang Pilipino.
Ayan, sabi dito, kadalasan ang sarswela ay nagtatapos palagi sa masayang pagwawakas, kasiyahan o nakaaliw na tagpo. Ang tunggalian sa sarswela ay pahaplis o pahapyaw lamang. Ito ay pinangalan na La Zarzuela ng Espanya. Yung pala yung nakuha natin doon na kultura na ipinamana din sa atin. Ngayon, kilalanin natin kung sino yung tinuturing nating ama ng sarswelang Tagalog sa Pilipinas. Ayan. Siya ay walang iba kundi si Severino Reyes o mas kilala bilang Lola Basyang. Napakinggan niyo na ba yung Lola Basyang? Hindi niyo na yata naabutan yun kasi nung panahon namin, naabutan namin yung Lola Basyang. Di ba? O may pagbati, Geraldine Andolohuian, watching and learning from LFG Diamantina National High School. Hello sa'yo, tsaka si Rold Alvin Leville. Ayan. Ayan, sabi ni Nadine Manabat, panahon po ng unang Pilipino ang sarswela. Tama. Okay, makikita natin na ito ay naging mayaman at talagang nagkaroon tayo ng nagpagkahilig sa pagtatanghal ng sarswela. Dahil ito ay isang ekspresyon ng ating pagmamahal sa bayan. Sige nga, kung ang ama ng sarswelang Tagalog ay si Severino Reyes, alamin nga natin, Aliyah, kung ano pa yung naging katangian ni Severino Reyes na ama ng sarswelang Tagalog. Isa siyang mahusay na direktor at manunulat ng dula. Nagsimulang mabasa ang mga kwento ni Lola Basyang noong 1925 habang siya ay punong patnugot sa liwayway at kinailangan niyang punan ng kwento ang isang maliit na espasyo sa isang pahina ng magasin. Okay, 'di ba napakahusay, punong patnugot, 'di ba? Ibig sabihin, mataas ang kanyang ranggo sa likhang magazine o liwayway magazine na 'yan. At 'yun ang naging paraan ni Severino Reyes upang maipahayag niya ang kanyang pagmamahal sa bayan at mamulat ang kamalayan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng sarswela. Mahusay, 'di ba? Siyempre kung meron tayong ama ng tinatawag ng sarswela, may tinatawag din tayong reyna ng sarswela, 'di ba? Kilalanin natin siya. Lubos itong ikinagigiliwan ng mga Pilipino dahil tayo ay likas na mahilig sa awit at sayaw. Dahil dito, sumikat si Atang de la Rama na tinaguriang siyang reyna ng sarswela ng Pilipinas. Sige nga, Aliyah, alamin nga natin kung ano pa yung mga impormasyon o detalye ni Atang de la Rama. Sige nga, Aliyah. Nakasulat siya ng 26 na sarswela. Unang inilimbag ang walang sugat noong 1800 at 98 at unang itinanghal noong 1902 sa Teatro Libertad. Tinalakay ng sarswela ang pagmamalupit ng mga paring Kastila sa mga bilanggong Pilipino dahilan sa kanilang pagiging makabayan. Ayan. So, sabi nga natin, ito ay ekspresyon ng pagmamahal natin sa ating inang bayan. So, syempre, merong talagang pagkakataon na pipigilan ito, pero sabi nga natin, likas sa atin yung kamalayan na ipagtanggol ang ating kababayan o ang ating bayan. Kaya sa ganitong paraan ay naipapakita natin ang ating pagmamahal at kamalayan. Hindi nyo ba alam, klase, noong 2011, kinilala ng National Commission of Culture and Arts na isa sa mga pamanang kultura ang sarswela. Kahit ito'y pamana ng Espanyol, napaigting at napayabong ng mga Pilipino ang pagtangkilik natin sa sarswela. Kaya kinilala din to ng UNESCO na ang sarswela bilang pambansang teatro o opera ng Pilipinas. So, ibig sabihin, no, may ganun pala. Gaya ng ibang panitikan, ang karamihan ng mga dulang itinatanghal ay hango sa totoong buhay. At dahil din sa pagmamahal natin sa bayan, kaya natin isinasagawa ito. Sabi nga natin, maging masining at maging malikhain sa pagpapahayag, lalo pa kung para naman sa bayan. Naunawaan niyo ba ang sarswela? Ayan, mahusay. Sige nga, kung naunawaan niyo, bigyan niyo nga kami ni Tutor Aliyah ng puso. Ayan, ayan si Tutor Aliyah, oh, puso. Ayan, marami na nagbigay ng puso, Tutor Aliyah. Dahil dyan, naunawaan niyo ang sarswela at isa itong magandang paraan upang maipamalas natin ang ating pagka-makabayan. Sinasabi din na hindi lang sa panahon, ma'am, sa panahon po ngayon, hindi na uso ang sarswela. Siyempre, nag-e-evolve tayo, di ba? Sinasabi na hindi na uso, bagamat hindi uso ngayon, napalitan siya ng mga pagtatanghal,
teatro, binabalik na nga ang teatro ngayon, di ba? O mga pelikulang pang Pilipino na kung saan ay nagpapakita rin ng pagmamahal sa ating bayan at binubuksan din, di ba, Aliyah, ang ating kamalayang makabayan. Okay, dahil dyan, magkakaroon tayo ng isang gawain. Ito ay isang halimbawa ng sarswela, paglipas ng dilim. Babasahin ko ito at bibigyan natin ng katanungan mamaya. Okay, paglipas ng dilim, ni Precioso Palma. Si Don Torquato at ang kanyang pamilya ay may problemang pangpinansyal. Bilang karagdagan sa kanilang problemang pangpinansyal, si Caridad, ang anak na babae nila Don Torquato at Doña Carmen ay nabuntis ni Don Juanito. Kaya naman sa handaan ni Macaurog, sinimula ni Don Torquato at ni Doña Carmen at Caridad ang kanilang plano upang hikayatin si Macairog na maging kasintahan ni Caridad. Ang kanilang plano na gawin kay Macairog na isang panakipbutas para sa pagbubuntis ni Caridad ay nadiskubre naman at sa wakas ay natuloy ang pag-iibigan ni na Estrella at Macairog nang sa dulo ng dula ay pinakita ang kanilang pag-iisang dibdib. So, ibig sabihin, klase, doon nangyayari pala sa buhay ng tao yung kapag meron yung sinasabi nating kasabihan na paggipit, sa patalim ka kakapit, di ba? Sinasabi natin na gano'n na alam ni Caridad na hindi siya ang nakabunti, ang nakabunti sa kanya ay si Juanito. Pero dahil meron silang financial issue o financial problem, ito ay minabuti niyang makipagkasundo kay Macairog. Pero sabi nga natin, pag hindi ukol, hindi bubukol, 'di ba? Ibig sabihin, hindi ito alam na magiging panakipbutas o panloloko lamang ang gagawin. Ikaw ba, Tutor Aliyah, sang-ayon ka sa ganung pananaw? Katanggap-tanggap ba 'yun? Ano 'yung sa tingin mo? Hindi po. Bakit? Sige nga, parindig mo nga sa kanila, bakit hindi ka sang-ayon sa ganung arrangement? Kasi po, kung mahal mo ang isang tao, kailangan tatanggapin niyo po yung desisyon na gagawin niya at hindi niyo po gagawing panakipbutas o kahit anong dahilan para mahalin ka niya. Yun, tama. O sige, pero dahil dyan, magkakaroon tayo ng mga tanong at ibabahagi yan ni Aliyah. Alamin natin kung anong mga kultura ng Pilipino na sumasalamin hanggang sa ngayon. Sige nga, Aliyah. Una, mahilig sa handaan ng mga Pilipino bilang paraan ng pakikisalamuha sa kapwa. Pangalawa, ang matibay na pagtitiwala at pagmamahal sa isang relasyon ay hindi basta natitibag, hadlangan man ng maraming pagsubok. Pangatlo, ang kasal na kung saan patunay na tayong mga Pilipino ay naniniwalang may Diyos at pinagpapala ang may basbas sa sakramentong ito. Mahusay. Okay, so yung pala ang nagiging nakikitang ugali o salaming ugali ng mga ipinamanang sarswela. Biro mo, tinatanghal nila yung ganong sitwasyon upang masalamin natin na ay may ganun palang Pilipino noong unang panahon pa at hanggang sa ngayon makikita yung mga taong ganyan. Pero sabi nga natin, pagkabutihan ng iyong ipinunla, kabutihan din ng iyong aanihin dahil andyan si karma, 'di ba? Na maaaring hadlangan ng iyong maitim na balak. Tulad na lang ni Don Torquato at saka ni Doña Caridad ba yun, okay? O dahil dyan, magkakaroon tayo ng isa pang, anong gawain yan? Gawain bilang isa. Sige nga, pakibasa nga, Aliyah. Gawain bilang isa. Panuto. Piliin ang letra ng pahayag kung kultura o kaugaliang nagpapakita ng pag-ibig sa bayan. Letrang A. Pagbubuwis ng buhay para sa kalayaan ng bansa. Letrang B. Pananatili sa Pilipinas kahit malaki ang kikitain sa ibang bansa. Letrang K. Pagbabayad ng buwis. Letrang D. Pagtangkilik sa mga produkto ng bansa. Letrang E. Pagsunod sa batas. Letrang F. Pagtulong sa kapwa. Letrang G. Matapat na pagtupad sa tungkulin. Letrang H. Paggalang sa watawat. Letrang I. Pangangalaga sa mga likas na kayamanan ng bansa. At letrang J. Pagsunod sa mga magulang. So titignan natin kung ano dyan ang mga letra na hatingin ninyo ay nagpapakita ng pagiging makabayan. Sige nga. Tignan ko nga ang inyong sagot.
may pagbati tayo. Lea De Vera, good afternoon po from Ramon National High School 8 Mahogany. Hello po. Angeline Hazel Du. Christopher Andrew Respicio, naunawaan po namin. Tutor Mel, Tutor Elia. Karil Cantano, good afternoon po, watching from RNH Molabe. Geraldine Anduluhuyan, Geraldine, watching from LFG Diamantina National High School. Sige nga, anong sagot nyo dyan? Ayan, may mga sumagot na. Ang mga nagsagot ay si Nadine Domingo Manabat, Steven Cart Bergonia Riola, Ann Wendy Yao. Okay, at ang sagot nila iba-iba. Sige nga, tingnan natin kung sila'y nakakuha ng tamang sagot. Tutor Aria. Ang tamang sagot ay letrang A, pagbubuwis ng buhay. Letrang B, pananatili sa Pilipinas kahit malaki ang kikitain sa ibang bansa. Letrang K, pagbabayad ng buwis. Letrang D, pagtangkilik sa mga produkto ng bansa. Letrang E, pagsunod sa batas. Letrang F, pagtulong sa kapwa. Letrang G, matapat na pagtupad sa tungkulin. Letrang A, paggalang sa watawat. Letrang I, pangangalaga sa mga likas na kayamanan ng bansa. Ayan, at ang daming nakakuha niyan. Nanonood ka rin pala, Steven. Nabasa ko pa yun no? Okay, bigyan naman natin sila ng Makabayan Club, Tutor Aliyah. Okay, di ba? Napakahusay. Dahil dyan, at alam ko namang napakahusay ninyo, meron pa tayong pangalawang gawain. At syempre, pangungunahan pa rin ang ating mini-me, Tutor Aliyah. Gawain ikalawa, panuto. Lagyan ng check kung ang kaugalian na ikatanggap-tanggap at X kung hindi katanggap-tanggap. Okay. Unang bilang, ang pagbibigay ng alaala sa isang minamahal. Ano ba yan? Check or X? Ano sa tingin ninyo? Sige nga. Ito ba ay check or X? Wala pang sumasagot. Sige nga, sabi dyan, check kung ito'y katanggap-tanggap at X naman kung hindi. Ayun, may nakita na ako. Angeli Hazel Du. Ayan, ang kanyang sagot ay, anong sagot, Aliyah? Check. Ikalawang bilang. Ikalawang bilang, ang pagpapadama ng paninibugho sa kasintahan. Ano kaya yan? Check or X? Sige nga. Ano kaya yan? Ayun, may sumagot na. Ang sagot nila ay X. Tama, di ba? Pagpapadama ng paninibugho sa kasintahan. Ikatlong bilang. Ang pagtalikod sa mga minamahal sa buhay para sa bayan. O yan ba ay katanggap-tanggap? Ayan, at ang mga nakakuha ng tamang sagot. Angeline Du, Catleya Soriano, Julia De Leon, Nadine Manabat. Ayan. Cheska La Chica, Bergonia Riola, Steven Riola, Nadine Domingo, Princess Urbano. Ang tamang sagot ay X. Ang galing naman ng mga makabayang mag-aaral. Ikaapat na bilang, pagpili ng mga magulang sa pangangasawa ng anak. Ayan, yan ba'y katanggap-tanggap or X kung hindi? Sige nga. Ayan, may mga sumagot na at ang sagot nila ay X pa din. Tama naman, di ba, Tutor Aliyah? Hindi naman katanggap-tanggap na ang pumili ng iyong mapapangasawa ay ang iyong magulang. Sabi nga ni Aliyah, kailangan ay mahal mo ang iyong mapapangasawa. Ikalimang bilang, ang pagpaparusa sa mga bilanggo sa pamamagitan ng pagpalo. Ayan. Ito ba'y katanggap-tanggap? O ba, ang bilis niyo sumagot X daw ang kanilang kasagutan, Tutor Aliyah. Ito'y hindi katanggap-tanggap. Ito ay
aalipusta sa karapatang pantao. Mahusay. Dahil diyan may makabayan clap ulit sila. Aliyah, bigyan natin sila ng makabayan clap. Ayan. Dahil sa pinamalas ninyo, nais ko namang ibigay ni Aliyah ang bakit mahalaga. Sige nga, Aliyah. Bakit mahalaga? Maraming paraan upang maipakita ang ating pagmamahal sa bayan, maging ito man ay napapanahon pa o hindi, ang mahalaga ay manumbalik ang ating diwa at kamalayan na ipagtanggol ang ating inang bayan. Tama. Okay, isa itong paraan at matalinong pamamaraan upang lalo nating hikayatin ang ating mga kabataan na magkaroon ng diwang kamalayan para sa bayan at maging makabayan. Di ba? Ang galing naman. Palakpakan natin. Bigyan nga natin ng Makabayan Club si Tutor Aliyah. Yan. Dahil siya ang ating mini-me ngayong araw. Ayan, meron din po palang mga imbitasyon dahil nga sabi maligayang Pasko, yun ang pagbati natin, di ba? Maligayang Pasko. Dahil ito ang ating huling Miyerkules ngayong taon, iniimbitahan po kayo ng Itulay family na magkakaroon po ng year-end cantata virtual concert. Itong darating na Disyembre 22, 2021, ika-4 ng hapon. Himig ng Pasko, itulay natin ito. Okay? Meron tayong mga pakulo dyan, may mga programa at nais namin makapiling ang mga makabayang mag-aaral. Sana po ay makadalo kayo. Okay, muli, sinasabi natin na suportahan po natin at lagi natin tangkilikin si Tutor Ronel sa Filipino 8 sa Itulay TV tuwing Biyernes ng tanghali ng pananghalian, IBC 13. Ayan, Tutor Ronel, good luck sa'yo. Muli ako ang inyong gurong makabayan sa wika at panitikan. Aliyah. Muli ako ang inyong gurong makabayan sa wika at panitikan na nagsasabing ang mabuting halimbawa ay higit na mabisa kaysa salitang dakila. Paalam! Paalam! Salamat! At ang inyong komento at suhestyon ay mahalaga sa amin. Maaari niyong i-scan ang aming QR code upang maipahatid niyo sa amin ang inyong mga suhestyon at komento. Salamat! Paalam!